Hello, good morning everybody! So, ang inyong caregiver, nandito na naman sa work. Nandito talaga ako literal guys. Dito talaga ako natutulog kasi kahit ako namahalan na sa gas, yun talaga ang gasoline. Kaya, dito ako natutulog sa amo ko. Kahit 12 hours na yung trabaho. Kasi, sobrang mahal. Almost $4 na per gallon. Kung kaya ko namang mag-save in that way, gagawin ko. Akala nyo kayo lang dyan sa Pilipinas ang nakaranas ng paghihirap sa sobrang mahal. Dito rin. Pero at least kami dito sa Amerika may trabaho. Mostly sa atin dyan sa Pilipinas, wala. Yun ang nakakalungkot. So on today's video guys, magawa ko ng French toast. Yummy! Ng aking amo. Yan, para makikita nyo kung anong ginagawa ni Minolby. Yan. Pasensya na guys, wala akong self-service. Self-service lahat. So, alam. So, kagigising na ng aking amo at gusto niya ng French toast. So, sino ba naman akong hindi ibigay yun? Diba? So, first thing to do, i-crack natin yung egg. I-crack natin yung egg. Yan. Ayan na siya. Alam ko marami namang may alam lahat. Huwag na tayo arte-arte. Kasi, sa panahon ngayon, yung mga kauihan, hindi na pwede. No. So, since na may naiwan pang maliliit na slices, isasama ko to guys. Para tapos, i-measure natin yung cream of wheat. So gawin natin 2 cups yung milk. Ayaw ng ating amo na yung sobrang sticky ang cream of wheat. So, mag-extra ako ng milk. Kasi ayaw talaga niya. Yun talaga. Kasi yung parang sabaw, ginagamit niya ng straw. It's easier to eat that way. Sabi niya. So, yan na guys, papakita ko sa inyo. Milk. Fresh milk. Wow! So, i-on natin ang stove para magkaalaman na. Tapos ito, i-on ko na rin to kasi ready na siya for French toast. Yung mga luto-luto guys, dito ko na yan nalalaman. Thanks God na sa mga trabaho ko, easy lang yung mga request. Tapos, mabibigyan ka pa ng how to do it. So, diba? Kaya, mag-ano tayo. Swerte tayo. Kasi, every time na magkaroon ako ng amo, I always pray na yun lang experience ko sa
Glencoe yun, ang pinaka-brutal talaga yun. Kasi bruha talaga yung anak. Bruha talaga siya. Mata pobre talaga yun, si Lendy. Sobrang mata pobre. Ewan ko kung bakit naging doktor yun. Anesthesiologist naman yung mag-i-inject na para yung operahan, patulugin. Siya yun. Anesthesiologist. Yan. Ewan ko kung paano niya nakuha yung profesyon na yun. Kasi wala talaga sa lugar yung pagiging perfectionist niya. Matapobre talaga siya. Kasi ipapamukha talaga niya na my mom's clothes. Yeah, it's true. Yung mga damit ng nanay niya, pang dry clean lang, hindi pang washing machine, hindi ganun. So, nalagay ko na ang first batch ng French toast. Ganito lang guys, simple lang siya. Walang kaarte-arte. Yan. So, na-mix na siya ng egg. Tapos, yung cream of wheat, 1/3 cup. 1/3 cup na 1/3 cup. Yan. Kasi ayaw talaga niya ng medyo sticky. Ako, gusto ko yung sticky na cream of wheat. Pero yung matanda, iba din ang sa kanya. Kaya we have to follow kung anong gusto niya. Kasi pag binibigay ko sa kanya, pag ma-feel niya na hindi sticky, lagyan ng milk. So, hindi naman natin ma-perfect ang trabaho, di ba? So, so ano lang, mekos-mekos lang ang pagluluto. At sobrang bait ng mga anak. Marespeto sa caregiver. Yun. Because they said, hindi nila magawa ang ginagawa natin mga caregiver. Kasi, maliit lang ang pasensya. Hindi talaga pwede sa family na magbantay ng mama, ng parents. So, ganyan ako guys. Yung hindi ko na magagamit, I put it away. Kasi ayoko ng kawats. Ayoko ng kalat. At the same time, nag-inom ako ng kape ni Madam Kilay. Yan. Tapos maganda ang verse, God is love ba? 1 John 4-8. So, kailangan maganda ang ating araw. Kaya I always do my rosary in the mornings. Para magaan ang trabaho. Yun lang. Yun lang. It makes my day smooth.
So, luto na po ng ating cream of wheat. I-divide na natin to each bowl. Tatlo. Ako. Ang caregiver, kakain din. Yes. Yes. Why? You need help? Okay. Let me know when you're done. And I'll stop my work. What? You're done? Okay. I'm coming. I can stop, yes. I'm coming. Coming. La 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 la. So tumawag ang amo. Linis muna sa kanyang puwet. Oh no! I'm back. Nilinisan ko konti ng paper towel para yung French toast ng aking among babae hindi maitim. So, back to regular program. See? Ayaw niya ng ganito. Ayaw niya ng sobrang sticky. Kaya, lagyan ko yun ng milk tapos i-reheat ko sa microwave. I know most of us, hindi tayo maka-afford ng microwave kasi pag sa Pilipinas, mahal na talaga siya. Dito sa US, affordable talaga. Kasi makahanap tayo ng trabaho kahit hindi tayo professional. Pero kung nandyan tayo sa Philippines, ang hirap. You know, napakahirap. Sobrang hirap ang Pilipinas. You okay, Pat? Okay. Yeah. Yan lang. Kailangan magandang ating relationship sa ating amo. Nag-away din kami. Ang tagal na namin din nag-argue. Kasi siya na mismo nag-adjust. Kasi wala naman akong ginagawang masama dito. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho. As I was instructed. So, balik tayo sa Pilipinas. So, anong nalagay sa utak ni Auntie Claire at ni BBM na pansamantala. Kahit pansamantala lang ang tumaas ang dollar, mahal ang mga mabibili, mahal ang gasoline. Kahit isang araw, ang dami nang magsasuffer dyan. Nangyayari talaga. Sorry ha. Pero, talagang naiinis na talaga ako. So this time, para sa aking amo na babae. Yan. Nice! French toast. Tapos itong cream of wheat, lagyan ko yan ng fresh milk. Yan. Gawin ko yan when I finish her French toast. Yeah, I can do the... Ganyan lang. Kaya ako, sana mayaman ako. Sana ang dami kong pera. Sana nandito ang maleta. Kasi kung nandito ang maleta ang binigay ng mga hinayupak na yun, bibigay ko sa inyo. Mas masarap
tingnan ang mga taong nabibigyan natin. Hindi natin madadala ang kung ano nandito sa mundong ibabaw. Pag mamatay tayo, meron ba kayong nakitang namamatay na pwedeng dalhin yung mga kayamanan sa pagmamatay sila? Hindi, di ba? Wala. Di ba? Wala. So, ba't tayo ganyan? Ako, basta meron lang kami pagkain sa ref. Makabayad kami ng bills. May internet. Okay na ako. Wala na akong, ayoko na yung sobrang daming pera sa bangko. Hindi ko na pinapangarap yun. Pangarap ko, simple life. Yun lang. Diba, Dave? Yep, you are. Yeah. It's ready. I didn't turn around. Yeah, I did some yogurt instead of. Yan ang amo kong lalaki. Siya lang ang may alam na dito ako natulog. So, tapos na ang French toast natin. Lagyan daw ng butter. I forgot to put some butter. Yung sa among lalaki. Yan. Tapos lagyan natin ng butter. Hindi masyadong marami. Ayaw niya ng marami. So, ayaw ng marami. So, ang gagawin natin, i-heat natin ito sa microwave. Lipit agad. Lipit natin ito. Ready to serve na, guys. Ayan. For my lady. Hugas muna tayo bago kakain. Ito ang akin. Isa at maliit na tinubi. Hugasan ko muna ito. Ayoko ng kalat. It's getting cold. Oh, I would have cooled someone. I got my hot shot out there. Ayoko ng kalat. Nag-comment ako ng isang vlogger ba. Sikat na siya. Pero, ang daming kalat. Kahit nasa pamilya ko, I always tell them, kung hindi na kailangan, ipamimigay. Kasi, just a minute, Pat. Dishwashing. Almost Coming. O, diba? Hindi tayong tawagin ng amo.
Okay na naman. Magtindog ra si Minolbi. Tindog ra siya. Hindi maubos ng amo. Wali ako. Hindi tayo kasi kahit hindi tayo ang nagbili, anuhin natin. Ibalyo. Wala ni sakit na ako guys kay iliog asukal. Meron naman akong substitute sa sugar. Lain siya glami, butang sa oatmeal. So, ito ng aking pamahaw. Thank you guys for watching. God bless everybody.